Exodo, Kabanatang 18. Si Jethro nga, saserdote sa Madian, biyanan ni Moises, ay nakabalita ng lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa Israel na kaniyang bayan, kung paanong inilabas ng Panginoon ng Israel sa Ehipto. At ipinagsama ni Jethro na biyanan ni Moises si Sipora na asawa ni Moises, pagkatapos na kaniyang maipadala sa kanilang ama. At ang dalawa niyang anak na lalaki, na ang pangalan ng isa'y Gersom, sapagkat sinabi ni Moises, ako'y nakipamayan sa ibang bayan. At ang pangalan ng isa'y Eliezer, sapagkat kaniyang sinabi, ang Diyos ng aking amay naging aking saklolo, at ako'y iniligtas sa tabak ni Faraon. At si Jethro, na biyanan ni Moises, ay dumating nakasama ang kaniyang mga anak at ang kaniyang asawa kay Moises ay lang na kaniyang hinantungan sa tabi ng bundok ng Diyos. At kaniyang ipinasabi kay Moises, akong iyong biyanang si Jethro ay naparito sa iyo, at ang iyong asawa at ang kaniyang dalawang anak na kasama niya. At si Moises ay lumabas na sinalubong ang kaniyang biyanan, at kaniyang niyukuran at hinalikan, at sila ay nagtanungang isa't isa ng kanilang kalagayan, at sila ay pumasok sa tolda. At isinaysay ni Moises sa kaniyang biyanan ang lahat ng ginawa ng Panginoon kay Faraon at sa mga Ehipsyo dahil sa Israel, ang buong hirap na kanilang naranasan sa daan, at kung paanong iniligtas ng Panginoon sila. At ikinagalak ni Jethro ang buong kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel, na iniligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo. At sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo, at sa kamay ni Faraon na siyang nagligtas sa bayan sa kamay ng mga Ehipsyo. Ngayon aking natatalastas na ang Panginoon ay lalong dakila sa lahat ng mga Diyos. Oo, sa bagay na pinagpalalo ng mga Ehipsyo laban sa mga Hebreyo. At si Jethro, na biyanan ni Moises, ay kumuha ng handog na susunugin at mga hain para sa Diyos. At si Aaron ay naparoon at ang lahat ng mga matanda sa Israel, upang kumain ng tinapay na kasalo ang biyanan ni Moises sa harap ng Diyos. At nangyari, kinabukasan, na lumuklok si Moises upang hatulan ang bayan. At ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moises mula sa umaga hanggang sa hapon. At nang makita ng biyanan ni Moises ang lahat ng kanyang ginagawa sa bayan, ay nagsabi, anong bagay itong ginagawa mo sa bayan? Bakit nauupo ka mag-isa? At ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula sa umaga hanggang sa hapon? At sinabi ni Moises sa kanyang biyanan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos. Pagka sila'y may usap, ay lumapit sa akin, at aking hinahatulang isa't isa, at aking ipinakikilala sa kanila ang mga palatuntunan ng Diyos at ang kanyang mga kautusan. At sinabi ng biyanan ni Moises sa kanya, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Tunay na ikaw ay manghihina, ikaw at ang bayang ito na nasa iyo, sapagkat ang bagay ay totoong mabigat sa iyo, hindi mo makakayang mag-isa. Dinggin mo ngayon ang aking tinig, papayuhan kita at sumaiyo nawa ang Diyos. Ikaw ang maging tagapag-akay sa bayan sa harap ng Diyos, at dalin mo ang mga usap sa Diyos. At ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan, at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito'y hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, na mga taong mapagpatotoo, na mga napupuot sa kasakiman, at siyang mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin
magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimampuin, at magpuno sa mga sasangpuin. At hatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon, at mangyayari na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo. Dadapat bawat munting usap ay sila-sila ang maghahatulan. Sa ganyan ay magiging magaan sa iyo at magpapasan silang katulong mo. Kung gagawin mo ang bagay na ito at iuutos sa iyong ganyan ng Diyos, ay iyong mababata at ang buong bayan namang ito ay uuwing payapa. Sa gayon ay dininig ni Moises ang kanyang biyanan at ginawang lahat yaong sinabi. At pumili si Moises ng mga lalaking bihasa sa buong Israel at ginawa niyang pangulo sa bayan na mga puno ng lilibuhin, mga puno ng dadaanin, mga puno ng lilimangpuin, at mga puno ng sasangpuin. At kanilang hinatulan ng bayan sa buong panahon. Ang mabibigat na usap ay kanilang dinadala kay Moises. Dadapat bawat munting usap ay sila-sila ang naghahatulan. At tinulutan ni Moises ang kaniyang biyanan na magpaalam at siya umuwi sa sariling lupain.